paggunita ng Rabies Awareness Month, ating pag-uusapan kasama si Dr. DJ Darwin R. Bandoy ng College of Veterinary Medicine ng UP Los Baños. Dr. Bandoy, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa atin, Sir Joshua and Yusek March. Dr. DJ, bilang bahagi po ng Rabies Awareness Month, maaari po ba ninyong ipaliwanag kung gaano pa rin kalaki ang banta ng rabies sa Pilipinas sa kasalukuyan? Isa pa rin po itong isang malaking problema kasi po on average around 300 to 400 yung namamatay na mga tao sa rabies. Pero beyond rabies, yung nakakagat po ng aso ay napakalaking bilang po na i-present ng Department of Health. 4 million na nangangailangan po ng karampatang solusyon. Kasi po may categories po yan, pero pag po nasa category 3, ay kailangan magpabakuna po, yung high risk po. So, isa pa rin po siyang malaking problema na nangangailangan ng sama-sama po natin pagkilos. Okay. Doc, ano po ba yung pinakakaraniwang maling paniniwala po ng publiko tungkol sa rabies? At paano po ba ito nakakaapekto sa maagap na pagpapagamot o pagpapatingin po sa mga doktor? Ang marami pong mga maling perception. Ang isa po dito ay ang rabies ay nakukuha lang sa stray dogs. Nakukuha rin po siya lalo na kung kahit ito po ay owned o may sarili pong maliwanag na nagmamay-ari kung hindi po siya bakunado. At importante rin po na kapag tayo ay nakagat tapos hindi natin alam yung vaccination record nung aso ay makapagpakonsulta na po tayo kagad kung kailangan po ba nating magpabakuna. Okay. Doc, sa inyo pong karanasan, ano-ano po yung mga senyales ng rabies sa mga aso at pusa na dapat bantayan ng mga pet owners? Minsan po kasi, ang katwiran ng ibang pet owners ay nasa bahay lang naman to, hindi naman lumalabas ng bahay. So kahit makagat ako nito, wala naman siguro kung rabies na makukuha. Bukod po dun sa mga makikitang senyales, meron din pong ibang mga risk factor. For example, kung yung bakunado ba siya, pero ang isa pa natin pwedeng i-layer doon ay updated ba ang bakuna. So isa po yon. So pwede nating malaman kagad. Yung mga senyales naman po na maoobserbahan natin ay medyo nag-iiba yung behavior niya. Kumbaga, nagiging violent siya. So, unprovoked. So, pag natapakan mo yung aso, nakagat ka niya, hindi yung unprovoked. Nung wala kang ginagawa, pero kakagating ka niya. So, may mga behavioral changes. Tapos, yung isa pong popular na ano natin, ay yung naglalaway siya. So, may mga madali pong makikita, pero yung unprovoked po na violence ay isa sa mga nakikita po natin yan na nagbabago yung behavior po ng mga aso. Again, kailangan pong obserbahang mabuti kasi normal din naman sa mga aso na magagalit siya kung lalapitan mo at stranger ka. Pero kung hindi mo naman siya pinoprovoke, hindi mo siya ginagalit, ay may violent tendency, yun po yung mga isa po sa pwede nating maobserba. Okay. Doc, gaano po ba kahalaga yung regular na pagbabakuna ng mga alagang hayop laban sa rabies at gaano kadalas ito dapat ginagawa? Dahil po mataas ang level ng ating rabies sa Pilipinas ay taon-taon po yung mandato. At ito po ay isa sa pinaka-effective na paraan para mapigil ang pagkalat ng rabies mula sa mga aso. Kasi po yun sa Pilipinas, yung mga aso po yung karaniwang pinanggagalingan ng rabies sa mga tao. Kapag po bakunado ang 70% ng mga aso sa ating lugar, sa community, bumababa po ang tsansa ng pagkalat ng rabies mula sa mga aso, sa kapwa-aso, at eventually sa mga tao po. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ang dapat gawin ng isang tao sakali makagat o makalmot ng hayop na posible may rabies? Tama ba yung ginagawa nila na yung iba nilalagyan nila ng bawang o hinuhugasan lang? Yung first aid po ay pwede po nating apply ng disinfectant pero hindi po enough yon. Kailangan din po nating magpa-consult. Meron po mga tinatawag na Animal Bite Center na pwede po mag-administer ng regimen ng bakuna na kinakailangan. So,
immediately po wag po tayo magpatumpik-tumpik kasi po ang rabies ay 100% fatal. Ibig sabihin po, pag kumalat na siya at nagpakita na po ng sintomas, 100% po nakakamatay na po ito. Kaya pag kakagat pa lang po, ay kailangang maaga po tayo. Hindi po tayo pwedeng magpapetiks-petiks po dito. Kailangan kumonsulta na po tayo kaagad kasi po, prevent. Tupad po ng mass vaccination programs tulad nito. Marami po kasi sa ating local government act, hindi po mandatory ang mga veterinaryo sa lahat po ng municipality. Kompleto na po tayo sa lahat ng mga resolution, sa science. Yun lang pong sa execution, dun po tayo kinakapos. Kaya po, every year, pataas pa rin, beyond 300, sometimes 400 plus po yung kaso ng tao na namamatay sa rabies. Okay. Doc, mensahe niyo na lang po sa mga pet owners at sa publiko ngayong Rabies Awareness Month upang tuluyang maiwasan o mapababa pa ang rabies cases sa bansa. Ang rabies po ay preventable 100% sa pagbabakuna. So kung kailangan po nating i-practice yung responsible pet ownership, po hindi rin po maganda na unlimited yung pagdami ng mga aso at mga pusa. Kailangan din po i-control siya kasi ang pag-prevent ng rabies, nagsisimula po yon sa pag-prevent ng pagdami po ng mga aso at pusa. So ito po, meron po tayong shared responsibility. Ibig sabihin, hindi po gobyerno lang, meron pong role ang mga mamamayan. At kung magtutulong-tulong po tayo, paglalabi rin sa mga LGU na magkaroon ng kaampatang aksyon, ay palagay ko po ay tunay po nating mapipigilan ng pagdami ng rabies sa Pilipinas. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. DJ Darwin R. Bandoy ng College of Veterinary Medicine ng UP Los Baños. Thanks, Doc.